halos pumutok ang mga ugat ninyong dalawa kayo. Dahil kakasabi niyo, pera ng bayan yan! Transparency, accountability, saan napunta ang pera? Nilustay! But it's confidential, ha? You are not entitled to the information. Heidi Mendoza and Shelo Magno are both not entitled sa information kung paano ginastos yung confidential fund. In short, wala kayong karapatang magtanong at alamin kung saan napunta at ano ang pinagkagastosan ng isang confidential fund. Wala! Pero kayong dalawang tanga kayo, nakapag-aral pa kayo, hindi nyo maintindihan yan kasi nga parehas kayong kupal. Hindi kayo entitled sa information, wala kayong personality magtanong. Pero tanong kayo ng tanong mga putang ina nyo. At pumuputok pa yung ugat ninyo dahil gusto nyong malaman kung sino si Mary Grace Piatos, di ba? So I would like to focus ditong kay Jean, Professor Jean Franco. It doesn't make sense talaga for me, Miss Joey, kasi it's not lucrative to be speaking out. Napanood nyo lahat, I think napanood mo rin yung interview niya kay Ted Filon. The kid's crying, umiiyak siya. Napaawat nga siya ng mom niya, si Senator Lauren Legarda. And yung emotions niya at that time, meron nagsasabi, ay, sino nagturo sa'yo niyan? Magaling ka mag-acting, ganyan. But as a Gen Z, as a young person, I saw in him yung fear na you want to speak, you want to do the right thing, pero ang daming pressure na, and yung sinabi rin ni Kong Leviste na yung sinasabi ng mom niya na, ay, makikisama ka na lang, ganyan. That is not said for, kasi politically, talaga suicide yun. If you remember, it was not lucrative for VP Sara Duterte to speak out against Zaldico and Martin Romualdez at that time. They slashed the budget. They tried to impeach, they tried to impeach her. They did impeach her. Diba? So it costs, diba? Sasaran ka talaga ng gripo. You know what I mean? For allocables, for incentives, or whatsoever. So why would he be doing this? Like what you said, ba't siya magsisinungaling about itong Cabral files? If he wants to run for high position, you don't do that by alienating itong, like what you said, yung institution ng House. Kasi ng pondo. Overexposure alone is not enough to win a national election. Simulan natin kay Shelo Magno, no? Siguro dapat simulan natin kay Shelo Magno. Tag-ina, wait lang Block kasi ako ni Shelo Magno Teka lang tingnan ko kung masa-search ko siya. Si Shelo Magno, okay. Ito, nakita ko na. Ayan, okay. Okay. Eto na. Huwag kasi ito magpapaakyat ako sa mga gustong umakyat. Ayan. Si Shelo Magno, nirepost niya yung post ko. Kasi sabi ko, kasi naglabas na yung COA, no? Sabi ng COA, okay, 926 million in questionable payouts under DSWD's AKAP. Okay? At actually ito, gusto ko talaga tong i-content. Kaso nga lang, itong COA website, putang ina, laging unavailable. So hindi ako maka-download ng annual audit report ng DSWD. Pero one of these days, as soon as makuha ko yan, i-content ko talaga yung putang inang yan. Okay? But anyway, so sabi ko, dapat si Shelo Magno at si Heidi, dapat na-HB sila dito ng bonggang-bongga, di ba? Dapat, yung level ng pagkagalit nila dito, times 12. Kasi sa 73 million, tangina nyo, galit na galit kayo Halos pumutok yung ugat ninyo kasi sigaw ng transparency and accountability sa 73 billion notice of disallowance Diba? Actually, wala pa kasi nasabi si COA, galit na kayo sa 125 million ni Inday na confidential fund.
Okay? Pagkatapos, si COA, galit na galit si COA, kinwestiyon ni COA yung 926 million dito, at alam naman natin, ang lahat ng AKAP payout sa buong Pilipinas ay may mukha ni Martin. 'Di ba? Hi Papa Cho, maraming salamat po sa pa-super stickers at maraming salamat sa mga nagpapadala ng super stickers. Sir Fernando Guerrero, maraming salamat. Ayan. So ngayon, ang punto ko dito, since kayong dalawa, kayong mag-BFF, doon sa wala kayong personality para questionin ang pera, which is yung confidential funds. Halos pumutok ang mga ugat ninyong dalawa kayo. Dahil kakasabi yung pera ng bayan yan! Transparency, accountability, saan napunta ang pera? Nilustay! But it's confidential, ha? You are not entitled to the information. Heidi Mendoza and Shelo Magno are both not entitled sa information kung paano ginastos yung confidential fund. In short, wala kayong karapatang magtanong at alamin kung saan napunta at ano ang pinagkagastosan ng isang confidential fund. Wala! Pero kayong dalawang taka kayo, nakapag-aral pa kayo, hindi nyo maintindihan yan kasi nga parehas kayong kupal. Hindi kayo entitled sa information, wala kayong personality magtanong. Pero tanong kayo ng tanong mga putang ina nyo. At pumuputok pa yung ugat ninyo dahil gusto nyong malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Di ba? Gumawa pa kayo ng content dyan. Okay. So ngayon, nag-react tong si Shelo Magno. Sabi ni Shelo Magno, alam ko naman ang elementong ito. Take note, elemento ha. Hindi ko kasi alam kung tao. Ang corny ng joke mo, Shelo Magno. Hindi mo alam kung tao talaga. Tingin mo masusulat ko yan kung di ako tao. Tingin mo makakapag-live ako ngayon kung di ako tao. Sobrang corny Shelo Magno. Ako hindi ko alam kung bakit kami PhD, sa totoo lang. Hindi ko alam kung sa uri ng pag-iisip na meron ka. Hindi ko alam kung bakit ka nagka-PhD. Sayang yung pinangpaaral sa'yo ng mga taxpayers dyan sa UP, sa totoo lang. Tapos, sabi niya, di ko kasi alam kung tao mabuti ng inclusive. Sino ba nakakausap mo? Nakakausap mo ba ang mga pusa? Nakakausap mo ba ang mga multo? Mga lamang lupa? Do you talk to them? Ito yung mga yung parang, ano feeling ito? Parang yung joke na yung DDS Bobo, yung parang, yung ganon, yung parang, no, it's not funny. It's not funny. Yung parang, dapat kasi yung nuance niya, yung parang mapapaganon ka. Kaso nga lang, yung punchline nyo, kapos, walang yung walang oomph. Walang oomph. Ang corny, ayan. O sabi niya, hindi kayang mag-ingay. Alam ko namang ang elementong ito ay hindi kayang mag-ingay. Girl, kayang-kaya kong mag-ingay. Kaya nga ako napatawag sa Tricom, pinagsasabi mo, Shelo. Pinagsasabi mo, Shelo. Kayang-kaya kong mag-ingay. Kaya ako napatawag sa Tricom kasi ang ingay ko eh. Kaya umaasa na lang sa amin ni Tita Heidi, syempre, paano bang mag-ingay ang isang troll? Nagga-grunt, growl, o click? Sobrang corny, putang ina, Shelo. Sobrang corny. Tanungin mo yung mga kapwa mo kakamping. Ang baduy nitong post mo na to. Sobrang baduy. Syempre, paano ba mag-ingay ang isang troll? Human being, Shelo, di mo kayang i-acknowledge human being? Harap tayo. Sasabihin ko sa mukha mo, lahat ng sinabi ko dyan sa post ko na yan. Sasabihin ko sa'yo, sa pagmumukha mo mismo, mag-ingay ka sa ayuda. Mag-ingay ka sa akap na nandun yung mga pagmumukha ni Martin. Ba't di mo magawa? Ba't hindi mo masagot yung sinabi ko ng direkta? Who's paying you, Shelo Magno?
Ba't hindi mo kaya? I really question your PhD and the quality of education you receive from UP. Sa totoo lang, tunay na ambag sa paglaban ng lahat ng korap, nilalabanan mo ba ang korupsyon na ito na nire-raise ni COA? Anong ambag mo sa totoong laban sa korupsyon? PhilHealth? Yung pag-question mo sa PhilHealth transfer na hindi naman kayo nag-request ng restraining order, na hinayaan nyo pang matransfer ang 60 billion kahit nag-file na kayo ng kaso? Anong ambag mo dun? Nagtanong ka. At pagkatapos manalo ng kaso sa Supreme Court, did you run after the accountability of the people involved? No, you didn't. Sino ang nagkaso para sa accountability ni Ledesma at ni Ralph Recto? Save the Philippines Coalition, motherfucker. Hindi ikaw. So ano yung totoo mong ambag? Napigilan mo ba yung transfer ng 60 billion? No, you didn't. Because you did not request for a temporary restraining order. Ang corny ng joke mo. Walang talino. And sa totoo lang, tigil-tigilan mo na yung mga hirit. Sabi ko nga dun sa post ko, tigil-tigilan mo na yung mga hirit na, takang-taka ako, bakit wala bang nagpa-file ng impeachment? Pakitanong naman sa mga DDS, bakit wala pa nagpa-file ng impeachment kay Bongbong Martanga? Meron na. Di ka kasi nakikinig, tatanga-tanga ka. Paras kayo ni Heidi Mendoza. Tatanga-tanga kayo, nahingi kayo ng hingi ng detalye kung sino si Mary Grace Piatos. Every time na nagtatanong kayo kung sino si Mary Grace Piatos, ganong karaming beses yung sinasabi ko sa utak ko na, putang ina nitong dalawang to nakapag-aral pero tanga. Tapos ulit-ulit pa kayo, tapos confident pa kayo. Tang ina confidential fund, gusto nyong malaman kung paano ginastos? Gano'n kayo katangang dalawa? Gano'n kayo kabobong dalawa? At proud pa kayo maging bobo? Tapos ngayon, 926 million questionable disbursement, perang hindi natin alam kung saan napunta, perang finlag ni COA. Bakit sabi kayo na malapit para walang lumalapit sa iyo para mag-ingay ka, tanga. Ang sinasabi sa iyo, maging consistent ka, magkaiba yun. Bakit pagka naririnig mo si Martin Romualdez, parang yung nagiging corny ka? Yun talaga yung tanong ko, ma'am. Yun yung talaga yung tanong ko. Bakit parang pag nag-bring up si Martin Romualdez, kumukorny ka, Shelo Magno? Sagot naman dyan. Yung UP notice of disallowance nga, tahimik si Shelo. Correct. So kayo mga putang ina ninyo na magpe-pretend na feeling nyo may ambag kayo sa laban sa korupsyon, wala kayong ambag sa laban sa korupsyon. You do not really ask for true accountability. Ayun yung ipababain si Bongbong eh. Kasi si Inday Sara magiging presidente. Ayaw nyo nga i-hold accountable si Bongbong. Mas willing pa kayo na ang presidente si Bongbong Marcos kahit harap-harapan tayong ninanakawan. Kahit yung 60 billion ay utos galing sa executive. Na inilaban mo kuno sa Supreme Court. Ulul. Pero ayaw mong i-hold accountable yung nag-utos. So wag nyo kaming pinuputang ina kasama ng PhD mo na true advocate kayo ng korupsyon. Sit down, Shelo Magno. Wala kang advocacy. Meron lang kayong dalawa ni Heidi Mendoza na pangarap na makapwesto sa gobyerno in the future. At huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para walang bumoto sa inyo, mga plastic. Huwag yung binobobo ang mga Pilipino. Huwag nyo kaming binobobo. At huwag nyo kaming pinagsasalitaan tungkol sa ambag. Ang ina nyo. Ayun lang. Tumitiklop yan si Shelo pag nababanggit si Martin Romualdez. Nagiging bobo talaga mga tao pag korap. Walang pure intention sa bayan natin. Soon makakarma din yung mga yan. Yung wit ni Shelo, parang nung unang panahon pa, yung joke nung unang panahon nakakatawa. Parang feeling ko kahit i-joke niya to ng unang panahon, parang hindi naman ano.
There is a way para maging nakakatawa yung, ay, mga elemento, lamang lupa, yung mga ganyan-ganyan, yung mga, merong way para maging ano, merong way para maging katawa-tawa yun eh, yung mga ganong klaseng joke. Lalo na pagka mga bading yung nagsasalita. Yung mga ganon. Kasi, for example, si Christopher Barton yata yun, yung sinabi niya ganun, bakla ka ba? Ganyan-ganyan. Yes, bakla po ako, pwede po, pero ako po yung bakla na pwede sa lalaki, sa babae, at sa iba't ibang lamang lupa. Yun. Di ba? Funny, di ba? Funny, di ba? Yung kumbaga, kasi di ba LGBTQIA, kinamit, yung mga ganun-ganun. So, ibig sabihin parang, ano siya, yung, the kind of gay na, ano, no, na okay with everyone. Ganon. Di ba? Ay, medyo funny yun. Yung, parang ganun yung gusto palabasin ni Shelo eh. Gusto niyang gamitin yung elemental. Basically, parang ang gusto niyang sabihin is, lamang lupa ako or something like that. Tiyanak, engkanto, ganyan-ganyan. Yung mga ganun. Kaso nga lang parang, Dex, kasi pag sinabi mo na elemental ako, ang mga elemental, powerful. Pagkatapos ikaw, may kaibigan kang mangkukulam. Di ba? Si Heidi Mendoza, sabi ni Heidi Mendoza, mangkukulam daw siya eh. Di ba? Sabi ni Heidi Mendoza, mangkukulam daw siya. So ngayon, parang, if you are using me being an elemental as an insult, tapos meron kang kaibigan na inaamin niya na mangkukulam siya, do you really want to insult me or are you praising me? Di ba? Wala talagang depth yung ano, walang depth yung joke. Walang lalim. Yung parang, corny. Kaya yung mga ganyan, pagka kunwari, hindi ka makakagamit ng ano, ng lalim sa joke. Alam mo yon? Huwag ka na lang mag-joke. Mag-straight to the point ka na lang. Kaya nga ako straight to the point eh. Kasi natatakot ako baka yung punchline ko hindi magets. Ganon. Ayorn. Ayan. Gusto niyang kumonek siya sa mga Gen Z, trying hard to appear witty. Idol siguro niyan si Sas, kaya lang hindi siya member ng mga moist tita of Manila. Titas of Manila. True. Ayun. Yan yung mga pabibong students sa classroom na feeling matalino pero lagi namang nasa row 4. Kasi ang reasoning at thinking skills wala pang Wambol University. True. 'Di ba? Tingnan mo. Any level-headed pink or yellows will say na, Shelo, ang corny ng joke mo. Sige nga, umamin dyan. Yung mga pinks and yellows dyan, yung real talk lang tayo ha. Real talk lang tayo. Parang sa ikabubuti rin to ni Shelo. Yung sinabi ni Shelo about me, nakakatawa hindi? Nakakatawa hindi? Hindi nakakatawa, corny talaga. Kaya ma'am, huwag mo na ulitin yan. Huwag mo na ulitin yan. Mas better pa, sagutin mo ako ng punto per punto. Yan, sagutin mo ako punto per punto. Tangina, makikipagpitpitan ako sa'yo ng brain cells. Dapat ganun ang labanan. Diba? Ay talaga ba? Pwede naman yung sagot eh. Ay talaga ba? Meron palang ganun ang COA? O sige na nga Joey, tutulungan kita kasi hindi mo ma-check. Ganon ang mga clapback. Ganon ang mga clapback, bakla. Ganon. O sige kasi mukhang hindi ka marunong magbasa ng dapat ganon. Kasi mukhang hindi ka marunong magbasa ng COA report. Sige na, ako na. Babasahin ko na para sa inyo. Diba? Ganon dapat. Hindi yung parang elemento. Ang corny. Ang corny. Ganon. Ganon ang mga clapback, madam. Kasi di ba truth seeker tayo dito? Di ba? O so dinodog show kita. Sinasabi ko na china-challenge kita. O dapat maingay ka. Kasi sa confidential fund nga, maingay ka. Hindi dapat ikaw nun, talaga, mag-iingay ako. Pera ng bayan yan eh. Ang tanong, bakit ako yung nire-require mo na mag-ingay? Di dapat mag-ingay ka din. Pero since sa akin ka nakafocus, sige na, ako na ang mag-a-analyze ng COA audit report para sa'yo. Makinig ka, Joey. Ganon dapat, madam. Ganon yung mga PhD level clapback. Tangina, hindi yung elemento. Diyos ko. Tanga. Sa totoo lang, dapat may achiche ala Aiza. Nerd kasi si Shelo, hindi siya cool. Sabi ni ICC. Sa live ni Shelo, maraming nangbaba sa kanya. Ayun. Hi, Arsins! Maraming salamat. Happy New Year! Or yung sa TV or palibasa lalaki na sound effects.
Banatan niya with the dash and flourish ng mala Regal Oliva POV spoof type shit. Kaso masyado self-conscious ang mga tangang yan na nagmamarunong. Parang hindi naman nerd, wala naman siyang mukhang expertise kundi magpakatuta kay Romualdez. Yeah, actually, si Sas nerd si Sas eh. Super nerd ni Sas. So, totoo lang. So, parang, I don't think, Shelo is a nerd. Shelo is just self-important. Oo. Sign of intelligence sa pagiging humorous and I find her super corny. Insulto sa nerd at geek si Shelo at Heidi. I agree. Sas is a nerd. Sa totoo lang Ayun. Share ko na rin yung pink parents ko, hindi gets yung joke ni Shelo Magno. Diba? Mami, daddy, diba? Ayun ninyo. Ayan. Sabi ni Moments of Inertia, Sas is a nerd and funny. Correct. Diba? Ayun. Okay. So, Shelo Magno is our first UP professor for today. Okay? Meron tayong second UP professor for the day. At ito nakakatawa rin to. Teka lang nakakatawa rin to, tangina. Okay. This is the second professor of the day. And then, siguro papaakyat ako kahit mga 5 lang para yung mga gustong mag-share ng thoughts nila for today, na mga naging discussion natin for today. Ayan. And nilagay ko na yung link sa comment section ha. Okay. Ayan. So yung mga gustong maglabas sa sama ng loob, ayan, andyan na yung andyan na yung link kung gusto niyo mag-join, gusto niyo magkembot-kembot. Hi, Tay! Tay, maraming salamat daw, sabi ng mga nandun sa signature campaign caravan. Thank you very much daw sa tulong na ibinigay mo sa kanila. Maraming salamat, Tay. Ayan. Waiting to board for Bako. Ay! OMG! Nasa ka pala? Nasa Pilipinas ka pala, Tay. Ayan, parang yung kaklase mong dunong-dunungan lang. Makapag-Baker slim na talaga. Ang laki ng pagbabago ni Miss Joey. Go! Baker Slim na, guys. Ayan. Okay. Si Jose Campos nasa backstage. Kapit lang po. Devices not connected ka. Make sure na nakakabit ang iyong microphone. Ayan. Devices not connected ka so hindi kita maiaakyat. Pero nandiyan ka sa backstage ngayon. Ayan. Okay? Ayan. Okay. Eto na tayo. Naiintindihan ko kasi syempre in a 24 Wait. kasi naiintindihan ko kasi syempre in a 24-hour media cycle, di ba? Pag may magsasalitang politiko, let's cover it. Pero dating kasi hindi nagiging genuine. Kasi parang he is aiming for probably a higher position. Bakit niya gustong ganun ng media attention na halos araw-araw? Pero he runs the risk of yung parang overexposure na matuturn off na yung mga tao sa kanya because it doesn't come across, yung optics sometimes doesn't come across as genuine. If you know what I mean. Yun yung Tsaka mambabatas ka pero parang nagiging what you call this, nagiging parang marites na yung content creator. Parang yun. So, hindi niya alam. So, I don't know. Hindi, mag-vlog na lang siya siguro. Pero, i-cover din naman yun. Pero, I don't know. Hindi ko nga maintindihan din. Masyadong nagmamadali para may, malagay sa balita. Pero, meron kang natatapakang mga tao. That ladies and gentlemen, is Professor Encinas Franco. Ayan. Balikan nga natin. Jean Encinas Franco. Ayan. Tangina, UP Professor, Political Science. So, ang problema niya kay Kong Leviste is that para raw siyang nag-i-aim for a higher position. He runs the risk of being overexposed na yung optics daw mukha nang hindi genuine. Para na daw siyang marites and content creator na ang dating. Para raw siyang nagmamadali. So hindi na raw believable. Ma'am, you are a political analyst. You are a political scientist.
whether or not what Leandro Leviste is saying is believable or not, is something that your discipline should fucking analyze. You should actually be the one to go beyond the optics and check the substance of what Leandro Leviste is saying politically. Of all people, ikaw talaga ang concern sa optics? Bilang scientist, ikaw nga dapat yung mag-go beyond the optics. Diba? Actually, hindi mo dapat problema yung overexposure. Yung overexposure, problema yan ng ng kung sino man ang advisor ni Leandro Leviste. 'Di ba? I don't know, maybe you are applying to be you're applying to be Leandro Leviste's advisor. Pero ma'am, bilang political scientist at ikaw ay ini-interview sa mainstream media, you should be worried more than more than optics. Okay? Isa pang sobrang stupid na maging worried ka kung tatakbo siya for a higher position in the future. Okay? Kasi kung tatakbo siya sa higher position in the future, kung karapatan naman niya yun, kahit sino, makabayan block nga, nangangarap tumakbo ng kung ano-anong posisyon mapipigil ba natin sila? Diba? Di ba natin mapipigil yan? It's none of your problem, it's none of your business. Kung tatakbo siya in the future, di kung tatakbo, kung nag-aambisyon siya, di mag-ambisyon ka, di galingan mo ngayon. Diba? It should not be a reason para sabihin na, kaya nagmamagaling yan kasi tatakbo, ganyan-ganyan, or parang it is something to be, to be a deal breaker kasi nag-aambisyon na tatakbo or things like. Kasi kung tatakbo yan, ang tanong, mananalo ba? Kung mananalo siya, at nagustuhan ng mga tao yung ginagawa niya ngayon, edi ibig sabihin, effective siya. Nakita ng mga Pilipino yung value niya. So, i-reward siya into a government position in the future. Oh, may issue ba doon? Wala bang issue doon? So, I think yung mga tao na nagsasabi, ay, nangangarap to, baka tatakbo to. Di kung mangarap ka, edi tangina, galingan mo ngayon. Diba? Nakakatawa kasi parang, mga bakla, UP Prof, Shelo Magno, Jean Encinas. Hala, ma'am naman, ba't naman ganyan yung mga analysis niya? Ganito. Siguro naman pagka political scientist ka, ang i-check mo ang sincerity ni Leandro Leviste ay matitest base dun sa risk na tinetake niya. Yung files na sinasabi niya na meron siya ay hawak ng isang USEC na patay na. Na patay, pinatay, nawawala, or, diba? Regardless, that's taking risk on the part of Leandro Leviste. Okay? Yung mga nagsasabi na yung lahat ng sinasabi ni Leandro Leviste, pilit na dinedebunk ng administration in the silliest way. Like for example, si Vince Dizon, di ba? Ayaw niyang i-confirm, china-challenge siya ni Leviste. Okay? Meron pang mga tinanong si Leviste tungkol dun sa soft and hard projects na pinapasubmit sa lahat ng member ng 20th Congress for the 2026 budget. Why are you not looking at that? Because that is something that can be verified. And Leandro Leviste is running the risk of being hated by his colleagues in the House of Representatives. And whatever he wanted to do for his constituents or any measure that he wants to pass as a congressman, definitely ma-jeopardize yun. So kung mangangarap si Leandro Leviste, mayayari siya sa output. Kasi ang mangyayari dyan, natapos yung 20th Congress, wala ka naipasa, wala ka natapos ha. So kung nangangarap siya na maging senador in the future, yari siya dyan. Kasi parang, inaway mo na yung buong Congress eh. Inaway mo na buong Congress. You are running the risk of having no measures being passed. Kasi nga, hindi ka susuportahan ng mga kasama mo dyan sa House of Representatives. Kasi pinilit mo silang i-disclose yung mga nire-request nilang mga infra eh. Diba? Pagkatapos, ang concern mo, madam, overexposure, kasi nagmumukha na siyang marites. Ikaw nga, madam, ikaw dapat, based on your political science discipline, you should know whether or not yung sinasabi ni
Leandro Leviste ay may true political value or none? Is it something that we should listen to? Is it something that we should is it something that we should pay attention to? Kasi marami diyan verifiable sa sinasabi niya eh. Ngayon, whether overexpose yan or hindi mo yung problem. Hindi ka naman showbiz manager. Dapat hindi ka natatakot sa overexposure. When we are talking about the public funds, when we are talking about the welfare of the Filipino people, overexposure is not an excuse. In fact, it deserves overexposure. Di ba, madam? Bakit ang concern mo, optics? Daig mo pa si Daryl Yap sa pagka-showbiz. Sa totoo lang, madam, ha? Daig mo pa si Daryl Yap sa pagka-showbiz. It is something that Daryl Yap would say to his friends politician na parang, ay, overexposed ka no. Kaso si Daryl Yap, director yun at saka taga-showbiz yun. Kayo, ma'am, taga-academe. I wonder kung ano tinuturo niyo sa mga estudyante niyo. I swear. Ano yan? Ang concern ni ma'am, ay kasi baka nag-i-aim sa higher point. O eto ngayon. As if the people cannot choose. As if the people cannot determine whether he deserves the higher position or not. Meron tayong mechanism dyan. Meron tayong mga political processes dyan. To basically to basically determine kung ang kanyang ambition ay magiging reality or not. 'Di ba? Risk of overexposure? Ano ito ma-overexpose? Ano yung risk doon exactly? Ano yung risk doon exactly sa overexposure? Sa image niya? Ba't ano pakialam ko sa image ni Leandro Leviste? As a Filipino citizen, my concern is whether or not he's telling the truth or false. As a political scientist, yun yung concern mo daw. Is he telling the truth or not? Well, we should pay attention to what Kong Leviste is saying. We should pay attention to his allegations. And like I said, whether or not Kong Leviste is telling the truth or not, we should actually look at the risk that he is taking para dito sa mga pinagkukukuda ni Leandro Leviste. I do not like Leandro Leviste at the beginning. Sa totoo, hindi ko rin yan masyadong bet. I kind of felt na parang masyadong pabida naman tong bagets na to. Masyado naman pabida to. But I understand risk. I understand political risk. And what he's doing right now is something that is really, really dangerous for his political career and for his physical life. Diba? So, I don't think people are stupid to take those kind of risks and tell a lie at the same time. Di ba? Pero makikipaglaban ka, isusugal mo yung future political career mo, at saka yung buhay mo, para lang magsinungaling ka. Di ba? I do not know if all that he is saying is the truth. But what I can say right now is that he's risking so much for this. He's risking so much for this one. So yung aawayan mo yung buong institusyon. Kung aawayin mo yung buong institusyon, ano, parang magpasikat? Parang ma'am, hindi para lang magkaroon ng overexposure. Para lang magkaroon ng media mileage. I don't think so. I don't think the analysis there is strong. Madam. But anyway, I am also from UP. So ako ay isang estudyante lamang na normal sa UP, lasinggera, ganyan. But what I can assure you, tangina, kahit estudyante ako, lasing ako, nakikipagdebate ako, non-stop. At hindi ako ganyan mag-analisa ng sitwasyon. Sabi, are you talking about... No. Shot, si Jean Franco yung tinutukoy ko. I showed her video a while ago. Nakita ko kayo comment mo dun eh. Nakita ko yung comment mo dun sa TikTok na yon. Sabi mo, concerned ka sa overexposure at natatapakang tao. Seryoso ka? Those are your comments. Yeah. Before I forget, before I go to you, Daniel Long. She mentioned na, kasi yung mga sinasabi niya may natatapakang tao. Precisely. Kung nang-aaway ka na ng kapwa mo government official, ibig sabihin, meron kang pinaglalaban. Kung meron kang pinaglalaban, ibig sabihin, meron kang truth na pinanghahawakan po kaya sa Marie.
Ibig sabihin, meron kang risk dito. And if it is something that deals with public welfare, general welfare, wala akong pakialam kung overexpose ka o hindi. Because those are the issues that we should not let go. Kung kailangan minuto nating pag-usapan yan, so be it. Nakakahiya po, sa totoo lang. Nakakahiya talaga. Ayun. Anyway, hello, Daniel Long. Hi, Miss Joey. You look very good tonight. Thank you. Ayan, maraming salamat. Happy New Year, Merry Christmas. Anong ganap? Yeah, I was just watching yung live mo. I was just tuning in sa live yung po kanina. And, I share the same sentiments with Professor Chela Magno. Very corny. Very corny yung sinabi niya. Actually, it's it. Before you explained it. Pero I would like to focus ditong kay Jean, Professor Jean Franco. It doesn't make sense talaga for me, Miss Joey, kasi it's not lucrative to be speaking out. Napanood nyo lahat. I think napanood mo rin yung interview niya kay Ted Filon. The kid's crying. Umiiyak siya. Oo. Napaawat nga siya ng mom niya, si Senator Loren Legarda. And yung emotions niya at that time, meron nagsasabi, ay, sino nagturo sa'yo niyan? Magaling ka mag-acting, ganyan. But as a Gen Z, as a young person, I saw in him yung fear na you want to speak, you want to do the right thing, pero ang daming pressure na, and yung sinabi rin ni Kong Leviste na yung sinasabi ng mom niya na, ay, makikisama ka na lang, ganyan. That is not said for, kasi politically, talaga suicide yun. If you remember, it was not lucrative for VP Sara Duterte to speak out against Zaldico and Martin Romualdez at that time. They slashed the budget. They tried to impeach. They tried to impeach her. They did impeach her. Diba? So it costs. Diba? Sasaran ka talaga ng gripo. You know what I mean? For allocables, for incentives, or whatsoever. So why would he be doing this? Like what you said, ba't siya magsisinungaling about itong Cabral files? If he wants to run for a high position, you don't do that by alienating itong, like what you said, yung institution ng House. Kasi ng pondo. Overexposure alone is not enough to win a national election. Diba? Kaya And why are you concerned with overexposure? Kung yung sinasabi ni Leandro Leviste are all verifiable, okay? And not only that, kunwari, tanggalin natin yung Cabral files. Leviste showed a communication of the House of Representatives asking congressmen to identify hard projects and soft projects na request ng mga kongresista. 150 million for district representative, 160 million for party list representative, and then 30 million for both party list and district representative. That is motherfucking pork barrel. That is motherfucking pork barrel in action. At saka pang-election yun eh. Correct. Pang savings yan for election. That's what I think. So it would make sense na bakit niya ibubuking yung pork barrel, like what you said, yung pang, what many people believe to be savings para sa future election or so for kung may ambition ka to run for higher office. Why would he do that? He wants to, why would he run for a position na kailangan mo ng establishment or institutional backing, pera, network, resources, kung lahat ng the entities that you need to get support para manalo ka sa high position. Let's say senators, who's according to Professor Jean, gusto niya tumakbo ng high position. Let's say senator yun. You don't win a senatorial race. Look, lahat tayo, we voted for Senator Marcoleta, but let's be honest, hindi siya nag-speak out that much in the beginning of the 19th Congress. Yung People's Initiative, medyo pa siya, one foot in, one foot out. And I voted for him. Pero we all know na you don't run for a higher position. If you have an ambition to run for a higher position, let's say senator, hindi mo aawayin yung mga kapwa mong kongresista. From the start. He's just beginning. Yung career na is in its infancy. Diba? So to me talaga, it makes no sense. The last thing, the way I see it now, is yung pag-expose niya yung mga ganyan. I say not every young person has the courage, or yung kaya na itago yun, na yung USEC na pumunta ka sa office niya recently to get the files or you have authorization to get the files, so sabi niya, and then that person just snaps. This is a key player doon sa flood control scam, tapos ganun lang mag-snap. Syempre you're putting your personal security din at risk. And what does that mean?
I assume he has to hire more private security. I assume he has to be more careful not to go out yung mga mag-enjoy ng personal life niya. So, there's really... We're talking about Hmm. exposing files after the death of the source. Yes. Oo. Diba? Yeah, and yung may statement din yung Makabayan Block, si Representative Antonio Tino, who's not, by the way, is not pro Duterte, who's not Super anti, oo. very anti. Kasi I can somewhat see where Professor si Jean Franco is coming from. Na yung gusto niyang talagang sabihin, in my view, is back and yun yung view rin ng mga kalaban or from the other side is baka ano lang yan kasi yung tatay niya, 'di ba? Nung panahon ni PRRD, nag-intern siya kay PRRD. Tapos meron lumabas din ng article ng Rappler, DDS yan, ganyan. Then why Representative Tino, who's by the way not and may mga instances na ganun, no? Katulad ng last year nung may nabuking yung blank checks dun sa 2024 final BICAM report exposed by Kong Ungab and Antonio Rodriguez. It was Kabataan Party List Rep Raul Manuel that affirmed na meron talagang blanco. Okay? Same way ngayon, itong si Rep Tino, sinasabi niya, the files are generally accurate or generally true. Kasi the files, wala talagang he's not withholding anything to favor one political side. May in-expose dun na when Mayor Inday Sara was Mayor of Davao, meron daw siyang, I think, a total almost more than a dozen projects totaling 1B insertion sa 2020 budget. At yung itong it also affirmed, if I'm not mistaken, yung so-called 51B allocation ni Representative Pulong Duterte. So there is no bias there. Actually, what I'm saying now, yan yung dapat yung sinasabi or dapat yan yung ina-analyze ni Professor Jean Franco. Like what you said, you're the political scientist. You're supposed to be giving us insights na ganun. Sorry but yun sa isip ko kanina when I was listening to her and your analysis of it. Yun. Ayan, exactly. So nakaka-disappoint, no? Kasi yung mga learned, yung mga supposedly yung mga matatalino, dapat na kayo yung nagtuturo sa amin kung paano maging critical Tapos parang kayo pa yung tanga-tangahan. Diba? Parang big part of what I am saying and Daniel is saying is common sense. Diba? Kayo yung mas technical, kayo yung mas we expect you to give us more in order to fill in yung mga gaps namin sa understanding. Kasi normal lang naman kami dito, hindi naman kami mga taong merong mga sobrang taas na mga education background 'di ba? And we know that. But we also know that we are not stupid. And you should not assume that just because you have higher degree of education, maluloko niyo yung mga tao na hindi kasing taas yung education sa inyo. Kasi makikita namin no na kinekenet-kenet nyo lang kami. Yan ni Shelo Magno na ayaw magsalita tungkol sa AKAP bigla kasi yung lahat ng AKAP payout may mukha ni Martin Romualdez. 'Di ba? Yan. Ano yan, Shelo? 'Di ba? Naaalala mo pa noon. Kung hindi pa namin pinaalala sa iyo, nakasama si Martin sa corrupt budget na tinutukoy mo. Hindi ka pa mananawag. Hindi ka pa maggagalit-galitan kay Martin Romualdez. Resign all. Ang time na yun 'Di ba? Oo. Resign all, 'di ba? Resign all. Ayun, pero never niya tinarget si Martin. 'Di ba? Until SAS called her out na parang bakit wala kang mention ng Martin Romualdez dito or ng House of Representatives? 'Di ba?